Bakit parang lagi daw kami sa baba and parang wala daw kaming privacy. Wala daw ba kaming kwarto kasi dinadaan-daanan lang daw kami ng mga tao. Natutulog nga sa harapan yung baby namin, guys. Meron nagpunta dito na kumakanta. Ayan, dinala na ni Milani itong mga plastic na lalagyanan. I'm doing all the work. Ah, talaga ba? Jano, look at the look of Jano. Useless person in the house. Ang kumakanta dyan, guys, ay yung nag-video is si Papa. Pwedeng lumabas, guys, because it's Sawa Maina. Means it's 1 month and 8 days before ako pwedeng lumabas ng mga video. So, si Papa yung nag-video para sa. So, ayan, magbibigay tayo ng pera para sa kanila. So, ayan, nagpapasalamat siya, guys, kasi linagyan natin. So, natutulog ang baby natin. Sleeping peacefully. Natutulog nga sa harapan yung baby namin, guys. Meron nagpunta dito na kumakanta. So, meron kasing tinatawag nilang Shrawan month dito. So, start na ng Shrawan month. And yung kumakanta daw na yon is usually nagpupunta ng mga ganitong buwan. So, kumakanta siya. Nag-ikot-ikot sila sa kasama ng pamilya, tapos nanghihingi sila ng donation. So, yung mga kasama niyang mga anak at saka mga yung asawa niya, nanghihingi sila ng mga damit, ng pagkain, tapos pera, kakanta nun yung lalaki. So, yung biyanan kong lalaki, siya na lang yung nag-video kasi, guys, ayokong pag-usapan ako dito sa lugar namin na dapat nagpapahinga ako pero nag-video ako, naglalabas-labas ako. So, para hindi kami ma-issue or hindi kami ma-chismis, si biyanan ko na lang lalaki yung nag-video. So, ano ba? Yung biyanan ko kasi babae, guys, siya yung medyo stricto pagdating sa mga ganon kasi ayaw niya na pag-uusapan. So, pero yung biyanan ko lalaki, very chill lang. Sige lang, lumabas ka. Sabi niya sa akin, mag-video ka, sabi niya. Pero sabi ko, no, hindi, sige, ikaw na lang. Sabi ko, pa-video mo na lang. Baka kasi magalit pa yung biyanan ko sa akin. Baka akala niya pinapanigan ako ng biyanan ko lalaki. So, sabi ko, ikaw na lang mag-video. I-edit ko na lang, sabi ko. So, ayun, it's time for us to eat now. Natutulog si baby sa loob. And ako
kumakain na ako. Papakita ko sa inyo yung food namin for today. Pagkain natin today guys, meron tayo ditong papad. Papri. Okay, why? Mami, okay, why? Buligya. Papad kay papri. Papad. So, meron tayo ditong papad. Meron tayo ditong siro. Meron bakri. And meron kichri. And meron tayo ditong ulam. So, ayan. Kain tayo. So, ayan. Pinipicturean natin. Jano Foy is doing the photo shoot. Pinipicturean natin yung baby. પછી તું ઊંઘી જઈશ તો તારે પાડવા પડશે અમારે ઊંઘેલા ફોટા આવશે તારે તમારું ખાવ જાનું ફટાફટ ફટાફટ હાથ હટાઈને હાથ હટાઈ. So, ngayon nga guys, nagkakaroon kami ng photo session para kay Ivan kasi meron nga kaming i-distribute ng mga sweets. So, kapag magdi-distribute ng sweets, gusto nga namin lagyan ng sticker. At para nga dun sa ipapagawang sticker guys, kailangan nga namin ng picture ni Ivan. And wala pa nga kaming maayos na picture niya. Kaya naman ang sabi namin is magpa-picture kami sa Barodra or sa Rajpipla. Pero nga dahil meron trabaho ngayon si Milan, wala kaming option. Kaya naman dito na lang kami sa bahay nagkaroon ng mini photoshoot. Ang nag-photoshoot ngayon? Sinong bata ang nag-photoshoot ngayon? O Ivan, nag-photoshoot ka be? Oh? Oh, nag-photoshoot ang baby na yan? Ay, meron siyang sinok. Ganda-ganda. Guwapo-guwapo mo naman sa suot mo. He? Ano? Opo. Guwapo naman sa suot ni Ivan. Ha? Huwag kang matutulog ngayon. Matutulog ka mamayang gabi para hindi ka namumuyat. You know? Guwapo-guwapo ng baby na yan. Haba-haba la. Very heighted ka siguro. O, Ivan. 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 Umiiyak na siya kasi nagpupo siya. My baby is already drunk. Ayan, milk drunk na naman siya. Gigyo siya. My chokrong gigyo. Pouty lips. Tuwing pagkatapos niyang kumain guys, doon siya nagme-make face talaga. Smiling, pouty lips. Anything else? What you want to show to mommy? How about you? Well, magpapaprint kami ng mga stickers guys. Gumawa si Jano nitong parang sticker. Tapos yan yung aanuhin natin dun sa mga boxes na binili nila mommy. So meron kaming dalawang choices. Ang gwapo ng baby ko. Meron kaming dalawang choices. Ito at saka yung isa. So pinagpipilian namin. And nandito na yung mga boxes na binili nila. So itong mga boxes na to guys, yan lalagyan natin ng Kaju Katri. So di ba nga sabi ko sa inyo na dito sa India, kapag merong celebration or merong magandang nangyari sa buhay nyo, magbibigay sila ng sweets. So ito yung mga sweets na ito yung paglalagyan natin ng sweets and then ilalagay natin dito yung sticker. So sa mga kapitbahay maliliit lang. Tapos sa mga special person, mga malalaking box. Ipapakita ko sa inyo yung mga type of boxes mamaya. So ayan guys, nag-aano na sila ng mga boxes. Milan, you specifically went from work just to go and do stickers? Do stickers on the boxes. Look. So let's look at the sizes. Small size, big size, and this special one. Yeah, little bit good looking. So meron kaming pagbibigyan yan guys. Magbibigay kami sa village, magbibigay kami sa mga doctors, sa mga kamag-anak. So ayan lahat.
Before nga sila bumili ng mga lalagyanan na ganito guys, binilang talaga namin kung sino-sino ba yung mga pagbibigyan namin ng mga malalaki, yung maliliit, tsaka yung katamtaman na size. Kasamahan nga ni Jano si Milan ngayon sa pagpapagawa ng sticker. Pagkatapos nga noon ay sasaglit nga lang daw si Jano doon sa bahay ng asawa niya. Dumating na yung mga stickers natin guys. So ayan siya, ang cute, cute talaga. So iba-iba yung size nila. Parang Chinese talaga yung baby ko. Ayan o, iba-iba yung size nila, depende sa box. So, yung mga maliliit guys, ayan, ito yung mga medyo malalaki. Tapos, meron pang medyo malaki eh. Ito to. So, a little bit bigger. Ganyan siya. Now, Janu is cutting it. Very hardworking Janu for the baby. बताई जानो नाना नाना पीस कही रहते लेट मी सी वन यार वेरी क्यूट look at Papa with glasses cutting it. Yan guys, kinakat na nila. Kinakat na nila itong mga itong mga stickers. Jano is the prime hukeway. Prime cutter. Cutter. Anong prime cutter? So ayan. Why are you not helping? It's your baby. Because they are saying that I will ruin it instead of helping. So I'm just enjoying the look of people working with. Eyo? Matamad? Ikaw ay Siyempre. matamad. Siyempre. Si Jan talaga, very very artistic yan. Talagang hands-on talaga siya. And then we will put sticker like this. So, ito yung malakihang And This is then the big one. Yes. And Where's then the we can just put Kaju Katri. Get it? And Papa is the one who cut it properly earlier. So, ito naman yung middle size. And small size kayo siya. Ayan. Small, na middle. Colorful. Okay. This is the middle one. How can you put the stickers there, Jan? On top. Try kariye nito side por. Side. So, ayan. And natutulog ang baby natin dito. Natutulog siya. Ayan, dinala na ni Milan itong mga plastic na lalagyanan. I'm doing all the work. Talaga ba? Jano, look at the look of Jano. Useless person in the house. So, ayan, lalagay na nila isa-isa itong mga to. So, ayan, naalis na si Milan. Finally, I will go to hospital. 10:17. Meron siyang 24 hours duty. And ayan dito, nag-aano na sila, naglalagay na sila ng stickers. Ayan guys, paalis na si Kuya Milan. May duty siya ng 24 hours. Hi guys, so sagutin natin yung isa sa question ng nanonood dyan. And tinatanong niya kung bakit parang lagi daw kami sa baba and parang wala daw kaming privacy. Wala daw ba kaming kwarto kasi dinadaan-daanan lang daw kami ng mga tao. So, napansin kasi nila na these past few days, nasa baba lang kami kasi bagong panganak nga ako nasasayan nga ako, 'di ba? So kapag cesarean guys, talagang ipapahingahin ka lang ng mga tao dito. Higa-higa ka lang talaga guys hanggang matapos yung 1 month and 8 days na sinasabi nila na oras mo nga para magpahinga. Yung iba nga umaabot pa nga daw ng 3 months yung pahinga nila kasi baka sumakit nga daw yung likod nung bagong panganak. So ganun talaga dito. Kung matanong niyo naman guys kung bakit sa baba kami nagsistay,
Sa baba kami nag-stay nung mga unang araw guys kasi meron nga akong sugat and hindi pa ako makapaglakad ng maayos and meron kasing stairs dito. So ayaw nila na matagtag ako sa paglalakad sa stairs. And pangalawa is meron kasi ang baby inaalagaan. So kapag nasa taas kami guys, yung biyanan ko kasi sumasakit din yung paa niya. So kapag mag-akyat baba siya, kapag kailangan namin ng tulong, di hindi convenient para sa kanya. And then si Jano din, minsan merong mga bisitang dumarating dito sa bahay, kailangan naming i-entertain. So kapag gusto nilang kitain yung baby, kung nasa taas kami, mag-aakyat baba din kami ng baby. So kung napansin nyo, nung first few days, first few weeks, talagang nasa baba kami kasi ina-expect namin na maraming mga bisitang darating talaga para i-meet yung baby, para i-meet ako, kamustahin, ganyan. So dun sa yung bahay kasi namin dito guys, luma na siya. So yung lumang style ng bahay dito sa India guys, parang ganito daw, pahaba. Sobrang pahaba yung bahay namin kasi nasa village kami. So yung mga area is makikitid, pero pahaba hanggang dun sa pinaka backyard. So, magkakatapat yung mga pintuan and wala silang mga private rooms dito. Ewan ko, I'm speaking only dito sa bahay namin dito sa India ha. Hindi ko alam about sa city or ibang lugar, pero I'm speaking dito sa bahay namin. Pahaba siya. Kung sa Chinese, di ba, bawal yung magkakatapat yung mga pintuan. Dito, tapat-tapat yung pintuan. And kung gusto mo magkaroon ng private room, sara mo lang yung 2 pintuan. So, yung pinagsistayan namin is between siya ng kitchen at saka ng sala. So, hindi mo pwedeng isala yun palagi kasi lalakad-lakad yung mga tao pupunta doon sa sala, kapag may bisita, pupunta sa kusina, ganyan. So, nakikita nga nila na daan-daanan talaga kami. So, totoo naman yun guys, which is sinabi ko din yun sa asawa ko na mas maganda sana kung meron kaming separate room dito sa may baba na nasasara and hindi nadadaan-daanan ng tao and convenient din na kapag meron bumibisita. Pero wala kaming ganun guys eh. So, anong gagawin ko? Siyempre mag-a-adjust ako. Kaya nabanggit ko din na nagkakailangan din nga kami ng biyanan ko lalaki kasi kung mare, nagugutom yung baby, papadedein ko kasi nagpapa-breastfeed ako guys, di ba? So, every 2 hours, nagugutom siya, lagi siyang, kapag umiiyak siya, syempre kailangan ko siyang padedein. So, kapag ganung mga cases, nagkakailangan kami ng binan ko kasi kailangan niyang pumunta ng ibang room para nga mapadede ko yung baby. And minsan, hindi siya aware na nagpapadede ako. So, tapos baka bigla siyang pumasok sa kwarto na hindi niya alam. So, naiilang din siya kasi dito nga, medyo conservative nga dito. So, ayun nga, napagdesisyonan namin na after kapag nakakalakad na ako, which is ngayon, okay na ako, nakakalakad na ako. And okay na yung sugat ko, medyo ano na siya, medyo dry na siya. So, kaya na namin. Kapag pinapakain ko yung baby, madalas sa taas na ako. Pero pag minsan nagugutom siya, mini-make sure ko na wala yung binan ko pag nagugutom siya. Pero madalas pinapapunta na kami dito sa taas para kumain nga siya. And sa gabi guys, dito na rin kami natutulog. Kami ni Milan, ako at saka ng baby. So kami na lang 3. Pinsan pumupunta si Jano dito sa taas kapag gusto niya matulog kasama kami. And tinutulungan niya akong alagaan yung baby and available siya. So, ayun, para maliwanagan po kayo, meron po kaming personal room. Ito nga kung saan ako nag-video ngayon. Personal room namin to ni Milan. And ito lang yung kaisa-isang personal room dito, guys, na nasa taas, 2nd floor. Pero yung iba, talagang kung gusto mo magkaroon ng privacy or personal room, kailangan mong isara yung 2 pintuan. So, ito yung pinaka-room namin. Dito kami mag-asawa. And yung iba, yung si mommy and si papa at si Jano, natutulog sila sa may sala or dun sa may 2nd room kung saan kami madalas nagsistay ng umaga hanggang hapon. So, ayun. Minsan itutur ko kayo kung paano ba yung bahay dito sa India kapag nakakalakad na ako ng maayos and hindi na masyadong hectic yung schedule. So, ayun. I hope meron kayong natutunan sa vlog na ito and nag-enjoy kayo. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye.